Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Sa araw pong ito, ako po ang naatasang mag-facilitator. Buhay po ba ang Diyos? Lagi po natin panaligan na sa araw-araw ay meron tayong Diyos na buhay na sa atin ay gumagabay, na hindi niya tayo pababayaan kailanman. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Mga kapatid, kung ating pong pagninilayan, kung paano nga po nabuo ang Kapatirang Divine Mercy, ito ay nabuo na ayon na rin sa kanyang kahiwagaan, na kung meron pong isang tao na gustong bumuo ng gawain ito, siya po ay gagamit ng kanyang pera na kukuha siya ng maalagad na maghahaplos. Ito ay kanyang babayaran. Kukuha siya ng organisto, mga choir, na ito ay babayaran din. Subalit, nakakapagtaka po na ang Kapatirang Divine Mercy ay nabuo ng no money involved. Ito ay sa kadakilaan ng ating Panginoon. Inakay niya ang bawat isa na gumanap at magpahayag ng salita ng Diyos. Amen po ba? Dito po sa ating dambana, nagkaroon tayo ng dissenting dambana na may inakay ang Panginoon na anghel. Kaya nabuo po ang dambanang ito. At nang kailangan niya ang architecture para magkaroon ng magandang disenyo, may dalawa siyang arkitekto na inakay dito upang mabuo ang dambanang ito, na inakay rin ng Panginoon dito na sa kanyang paraan, na kailangan ng choir. Meron tayong pinakamahusay na mga awit, na meron pa tayong guro. Meron din tayong organisto na inakay ng Panginoon na nagseserbisyo ng buong kababaan loob na walang bayad. Di po ba buhay ang Diyos? Kaya tayo po lahat ay kailangang magnilay. Kung ang gawain pong ito ay mapapanood din sa 4 na sulok ng mundo, na hindi na tayo ay binigyan ng anghel na mula pa sa Taiwan, ang ating kapatid na Raquel. Gumawa siya ng website upang mapanood sa buong mundo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ang ating pong magiging tema ngayon ay kung paano ka nga ba naakay sa dambanang ito, at ano ang layon o misyon ng Panginoon sa iyo, bakit ka inakay sa dakong ito. Amen po ba? Nakuha niyo po ba? Bago ko po tumawag ng magbabahagi, tatawagin ko po muna ang ating kapatid upang gisingin ang inyong isipan at damdamin. Siya po ay dating OFW na maraming pagsubok ang kanyang hinarap sa kanyang buhay nung siya ay nasa bansang Japan pa. Nang inakay po siya dito sa dambanang ito, siya po ay puspos ng banal na espiritu sa kalaliman ng kanyang pananampalataya. Pakinggan po natin ang kanyang malamyos na tinig, patid na Mirna Endrada. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Purihin ang Ama, mapagpalang umaga po uli sa katanghaliang ito. Napakaganda po ng entrada at pagpapakilala ng ating kapatid bilang facilitator sa umagang ito. Alam niyo po, napakadakila ng Diyos. Yan pong bansang Japan na yan ang pangarapin ko pong marating Mga 17 anyos po ako. Subalit hindi po ako pinalad. Hindi po ako mapunta ng Japan. Hindi po ako matanggap-tanggap. Subalit niloob po ng Ama na sa ibang dako ay
makahayo. Maganda po ang tema na ibinigay sa atin ng Panginoon sa katauhan ng kapatid nating facilitator. Kung paano nga po yung pagkakaakay sa atin ng Panginoon dito. Hindi na po ako magbabahagi ng pagkahaba-haba sapagkat damang-dama ko po na napakaraming nais magbahagi. At sapat na po yung ako ay matawagan ng ating Ama muli sa pagkakataong ito. Mula sa puso ko ay nais ko siyang alayan ng awitin. At batid ko mong anumang awitin ay maaangkop sa anumang temang ating pagsasalu-saluhan, sigon po sa ating pagtanggap at pagnamnam ng bawat lyrics ng awitin. Sapagkat Jesus, buhay kang ang totoo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Buhay siya sapagkat sa bawat araw, inaakay niya po tayo sa dakong ito. Jesus, buhay kang ang totoo sa mga pagpapala mo, kahanga-hanga ka o Kristo. Salamat po sa'yo. Purihin, purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin, purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong kadakilaan. Jesus, salamat po sa'yo. Kami nga ay inakay mo sa dambanang ito na sa aming handog mo. Salamat, Ama ko. Purihin, purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin, purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong kadakilaan. Jesus, kami patawarin sa mga sala namin. Kahanga-hanga ka o Kristo, papuri sa iyo. Purihin, purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin, purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan. Jesus, salamat po sa'yo. Sa iyong banal na Espiritu na pinadaloy mo sa kinalugdan mo bilang
Apo kunching ito, purihin, purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin, purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong kadakilaan. Purihin, purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan. Purihin, purihin at sambahin ang Espiritu mong kabanal, banalan. Amen. Purihin ka, Ama. Salamat po sa iyo. Salamat po kapatid sa magandang awitin na puspos ng Banal na Espiritu. Meron po bang bago sa araw na ito? Yung first timer po, ngayon lang po nakarating. Meron po ba? Taas nga po ang kamay. Wala po ba? Sino po gustong mag-volunteer? Wala po ba? Kayag niyo po ang kadakilaan at paano kayo inakay dito ng Panginoon. Wala po. Susunod ko pong tatawagin kung paano nga ba siya naakay dito ng Panginoon at ano ang kanyang pagninilay, bakit siya inakay sa dambanang ito. Tatawagin ko po ang ating kapatid na si Marilyn. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Muli po, magandang umaga sa katanghalian ito sa Kapatiran Divine Mercy. Ganin din po sa mga alagad, sa choir, sa pasyente at mga tagasunod. Paano po ba nga po ba ako inakay ng Panginoon sa dakong ito nung di pa po ako napupunta dito? Noon po na hindi pa po ako nadadako sa dakong ito, ang ibinigay po sa akin ng kaparaanan ng Panginoon upang ako'y kanyang tawagin, ay binigyan niya po ako ng isang karamdaman na hindi ko po batid kung paano po iyon mapapagtagumpayan sapagkat ang karamdamang iyon ay iba sa karamdaman na ibinigay sa iba. Sapagkat ang karamdamang ibinigay sa akin ay nervyos sapagkat sabi nga po ng mga alagad na tumatayo sa harapan na ito, ang magiging daan daw po ng ating mga karamdaman ay sobrang stress, sobrang pag-iisip. Yun po ang nangyari sa akin noon sapagkat meron nga po akong pinagdadaanan noon na hindi ko po kayang dalhin bilang isang tao na hindi ko pa po nakikilala ang Panginoon sapagkat magulong-magulo po ang aking isip, lalo-lalo na po ang aking puso na punong-puno po ng galit. Subalit, marain na nga po akong pinuntahan ng manggagamot at wala rin po silang makitang sakit sa aking nararamdaman sapagkat sobra nga pong stress ang nangyari sa akin hanggang hindi po ako makakain, hindi ako makatulog at lahat-lahat po ay aking kinatatakutan na. Kahit nga po ang tubig ay aking kinatakutan, subalit sa dako po palang ito, ang tubig ang siyang magpapagaling sa akin. Kaya Ama,
maraming salamat po sa ibinigay mo sa aking karamdaman sapagkat hindi po ako nagtanong kung bakit iyon ang ibinigay mo sa aking karamdaman sapagkat meron po pala siyang layunin sa akin para makilala ko siyang ganap na ang Diyos ay buhay talaga. Basta't manalig, magtiwala at umasa lang po tayo sa hiwagang ipagkakaloob niya sa akin. Hanggang nagtutungo po ako noon na hindi pa rin ko po maramdaman ang aking kagalingan ng karamdaman. Subalit, ang una po pala sa akin pinagagaling ng Panginoon ay ang aking kaluluwa sapagkat punong-puno nga po ng galit o tinik na hindi ko po siya maisuko sa Panginoon sapagkat natatakot po ako. Subalit, hanggang nagtagal sa pamamagitan ng pakikinig ng banal na salita, sa pamamagitan ng Apo Kunching na kinalugdan ng banal na Espiritu, ay unti-unti ko pong nadarama na ang lahat po ng kamalian na ginagawa ko ay dapat ko po palang isuko sa Panginoon sapagkat siya nga lang po pala ang magbibigay ng kagalingan sa atin. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Ama na hindi niya po ako pinabayaan bagkus patuloy niya po akong itinuwid ng landas upang ang lahat ng aking pinagdadaanan sa buhay ay aking maisadsad sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa taong kinalugdan ng banal na Espiritu sa mahal ng Apo Kunching sa pamamagitan po ng pakikinig ng mga banal na salita na iniluluwal niya sa atin sa araw-araw, ay siya po ang naging daan ng kagalingan ng aking karamdaman, lalo-lalo na po ang aking kaluluwang punong-puno ng tinik at galit. Sapagkat, sabi nga po ng mahal ng Apo Kunching, na talaga pong itinanong po sa puso at isipan ko, mahalin daw po natin ang taong mahirap mahalin. Sabi ko po nung una, hindi ko po maano na bakit napakahirap yatang mahalin yung taong mahirap mahalin sapagkat iyon nga po ang naging daan sa aking buhay, kaya ako nagkaroon ng karamdaman. Subalit napakabuti po ng Panginoon at hindi niya po inalis sa aking isipan ang pagmamahal sa taong iyon sapagkat noon po'y hinihiling ko na po talaga sa Panginoon na, Ama, kung pwede po tanggalin niyo na po siya sa aking isipan para wag na po paulit-ulit ko siyang naisip. Subalit hindi po yun ang ibinigay sa akin ng Panginoon. Bagkos ang pinaramdam pa po niya sa akin ay sobrang kagalakan at pagmamahal para sa kanya sapagkat ang awa at habag ang nangingibabaw sa aking puso, hindi galit o anong pamampuot. Kaya napakabuti po ng Ama na hindi niya po ako pinababayaan sa araw-araw na aking buhay na ako ay malugmok o kaya man ay mawalay sa Kanya. Bagkos patuloy niya po akong hinahawakan at patuloy rin po niya akong kinakapit sa Kanyang bisig upang wag nang mawalay sa piling niya at makasunod ako sa kagustuhan niya para hindi na po ako makagawa ng anumang hindi maganda at karapat-dapat sa Kanya. Kaya mga kapatid, kung ano man po ang ating pinagdadaanan sa buhay, karamdaman man o pagsubok, wag po tayong susuko, bagkos patuloy po tayong lumaban at ang Diyos na lang po ang magbibigay sa atin kung ano ang nararapat para tayo makalaya sa ating pinagdadaanan. Yun lang po at magandang tanghali. Maraming salamat kapatid sa maganda mong ibinahagi na mapalad ka't inakay ka dito ng Panginoon at nakilala mo siya ng lubusan. Ang susunod ko pong tatawagin upang mapalawig ang ating tema. Siya po ay dating sinuko niya po ang lahat ng kanyang gawain o profesyon na siya ay inakay dito ng Panginoon. Pakinggan po natin at tayong magnilay sa lalim ng kanyang kaalaman at karanasan. Wisdom, ika nga. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa aming inang pastol, si Mami Beth.
Papurit pasasalamat sa iyo, aming dakilang Ama. Bagamat kakaunti ang mga anak mo na naakay sa banal na lugar na ito sa araw na ito, subalit mapapalad silang lahat, Ama, sapagkat pilit mo pa rin silang inapuhap, pilit mo pa rin silang inakay upang sa araw na ito ay makarating sila sa lugar ng tipanan ninyo upang maipadama ninyo sa bawat isa na buhay kang totoo. Nawa aming dakilang Ama, ano man ang kanilang layunin kung bakit sila naririto, naway huwag mo silang biguin, umuwi silang puspos ng kagalakan ang kanilang buong pagkatao. Amen. Salamat po. Tema pong ibinigay paano ka naakay ng Ama at nang maakay ka na, ano ang gusto niyang ipatupad sa iyo? Paano nga ba akong naakay ng Ama? Sa lengguwahe ng Panginoon, simple lang, gusto kitang akayin, kaya aakayin kita. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yun po yung reason kung bakit ako nakarating sa banal na lugar na ito. Gusto akong akayin ni God, dahil mahal niya ako, kaya ako ay nakarating sa banal na lugar na ito kung saan nangungusap siya bilang Diyos na buhay sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Subalit, may mga kaparaanan kung bakit naakay. Although alam natin na sa yung diretsang nag-akay, hindi naman po pwede maaari yung halika na, karakarakay halika na. Mayroon ding gagawing kaparaanan ng Ama sa pag-aakay sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Katulad ni kapatid, naakay siya dahil sa kanyang karamdaman. Si kapatid, wala namang mabigat na karamdaman. Subalit, inakay sa ng Diyos sapagkat mayroong gustong baguhin ng Diyos sa kanya. Amen po ba yon? Marami pong kaparaanang ginagawa ang Ama. Kaya kung ano man ang dahilan, kung ba't kayo naririto, huwag niyo pong ikalungkot o ikalumbay kung ano man po yung dahilan kung bakit kayo naakay. Inakay kayo ng Ama, nagkaroon kayo ng karamdaman, iyon ang kaparaanan niya upang maakay kayo rito sapagkat mahal ka ng Diyos. Amen po ba? Katulad po ni kapatid, ang daming mga karamdamang pinagdaanan at lately, nabalitaan ko, sa lengguwahe ng tao, medyo seryoso na. Subalit, hindi nasira ang kanyang loob. Siya ay nagpaunlak sa paanyaya ng Panginoon. Galak na galak po ang puso ko nang ikwento niya sa akin yung kanyang huling-huling pinagdaanan na may lumabas na dugo. At buhat po nang lumabas yung dugong iyon sa kanyang ihi, parang iyon na po yung naging kaparaanan para makaramdam siya ng kaginhawahan. Tama po ba ako? Yung po ang kaparaanang ginawa sa kanya ng Panginoon. Kaya kapatid, kung may karamdaman ka man, nagkasakit ang anak mo, nagkasakit ka, nagkasakit ang sino mang mahal sa buhay mo, nagkaroon ka ng mabigat na problema, do not take it negatively. Take it positively na iyon ang naging kaparaanan ng Diyos upang ikaw ay akayin niya sapagkat mahal na mahal ka niya. Hindi ba kapatid? Sa kabila ng pinagdaanan mo, parit-parito ka sa abroad, pero bakit binigay ang kapahintulutan na ikaw ay magkaroon ng karamdaman? Mahal ka kasi ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng karamdaman mo, inakay ka niya upang makarating ka dito, makilala mo siya upang mapaghandaan mo ang buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Gaya nga po ng sinabi ko, naakay ako sa kaparaanan niya, subalit ang kaparaanan ginawa ng Ama ay ang karamdaman ng aking apo. Naibahagi ko na po ito na yung apo ko, 3 years old pa lang, from Taiwan, na-diagnose na meron siyang atopic dermatitis. Ano po ba to? Yung nagsusugat-sugat yung buong katawan niya. Sana po'y nandito na sila. Kasi 1 o'clock bababa sila from Taiwan, uuwi ng Pilipinas. Hopefully, nandun na sila, nagkatagpo-tagpo na sila, papauwi sa amin. Yun po yung ginamit ng Ama na kaparaanan. Sa pamamagitan ng karamdaman ng aking apo, nakarating ako dito. At batid kasi ni God,
kung paano niya ako aakitin, kung paano niya ako papanain. Kasi po ako, mahal na mahal ko po ang apo. Mahal na mahal ko po ang apo, eka nga po masigit daw po yung tubo kaysa dun sa bunga. Kaya po yung apo ko, mahal na mahal ko. Kaya siguro po, marahil po, alam ni God ang ugali ko na kung ang magiging problema ko lang ay ganito, baka hindi niya ako maakay. Subalit, kung ang magiging problema ko ay ang apo ko, 100%, susuko ako sa kanya kasi mahal na mahal ko ang apo ko. Kaya yun po yung ginamit na kaparaanan sa pamamagitan ng kanyang karamdaman. At dahil pinatunayan sa akin ng Panginoon ang kanyang hiwaga sa pagpapagaling sa apo ko, napakawalang utang na loob ko naman sa kanya. Na sa kabila ng kaparaanang pinagaling niya ang apo ko, magtataksil ako sa kanya na matapos kong makamit yung kagalingan, aalis na ako at iiwanan ko na siya. Hindi po ganon ang naging damdamin ko. Tinanaw ko pong isang malaking utang na loob sa kanya ang pagpapagaling na ginawa niya sa apo ko. Kaya po ako ay patuloy na naglingkod sa dambanang ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So yun po yung naging kaparaanan. Ang plano ng Diyos ay hindi plano ng tao. Kaya pala ako inakay ng Panginoon, meron pala akong papel na gagampanan sa dambanang ito. Hinasa niya po ako sa mga gawain tungkol sa pagmamanage ng isang organisasyon. Ako po kasi, nung ako nagtatrabaho pa, nandun po ako kabilang sa top level administrator. Pag po nasa top level ka, yung lahat ng planning, execution, yung pagpapatupad ng plano, pagmamonitor ng mga tao, isa po iyon sa trabaho ko. At nang makarating po ako dito, ang unang gampaning pinagawa sa akin ng Panginoon ay yung ma-organize yung gawain natin dito. Kasi po, nung bago-bago pa lang ako dito, sorry to say, ang gawain nagsisimula anumang oras. Pwedeng 2:00, pwedeng 2:30. Walang format. Tama po ba ako, mga naunang alagad? Wala pong format. Subalit sa pag-akay sa akin ng Panginoon, sapagkat ang ibigay niya sa aking karanasang pangmundo, ay kung paano mag-o-organize ng mga gawain. Nang makarating po ako dito, ang naging unang atas po niya sa akin, ma-organize yung gawain, na ang format na sinusunod ay yung format na ginagawa natin ngayon. Ano po yung format? Magcha-chaplet muna, magpe-praising song, magjo-joyful song, magse-sharing, saka po lalabas ang banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching upang siya ay magpahayag ng kanyang banal na aral. So sa madalit salita, nagkaroon po ng organisasyon yung ating gawain. Nagkaroon ng takda kung anong oras uumpisahan. Noong po'y walang takda, ako pa naman po yung taong mainipin na dahil po sa gawain ko, sanay po ako sa trabahong talagang naka-oras lahat. Ang ugali ko po kasi, pag hindi nasimulan sa oras, nabuburnok na po yung utak ko, naiinip pa ko sapagkat nasanay nga po ako ng ang 8:00 ay 8:00. Subalit pinagtibay po ako ng Panginoon nang ako'y marating dito. Noon nga po kasi walang format, kaya kung anong oras lumabas ang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, maghintay ka. Kaya po ginamot po ng Panginoon yung aking ugali na yon na walang pagtityagang maghintay. Natuto po akong maghintay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung po, successfully, naganap naman po yung plano ng organisasyon na yon, na simula nang ako'y mapunta dito, hanggang ngayon, iyon na po yung format ng gawain sa umaga at sa gabi. Pangalawa, isa pa pong naging pag-aata sa akin nung bago-bago pa ako dito. Pag ako po'y binebendisyon na ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, lagi po niya sa aking sinasabi na, susulat ka ng aklat.
at isusulat mo ang aklat sa panahon ng Espiritu Santo. Tapos na po kasi ang panahon ni Moises. Tapos na po ang panahon ng Hesukristo na nagkatawan tao. At ang panahon po ngayon ay panahon na po ng Espiritu Santo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po, sa kanyang gift of wisdom na narinig ko sa kapatid ko, isa po kasi yun sa gift ng Holy Spirit gift of wisdom, na pupunuin yung isip mo ng mga kanunungang mula sa Kanya. Hindi mula sa akin, mula sa Kanya. Sapagkat sa dating buhay po, ang karunungan ko ay karunungang pansanlibutan, mga karunungang hinango sa aklat, mga karunungang nakuha ko sa pag-attend ng seminar, sa pag-aaral. Subalit, ang karunungang ibinigay ng Ama na mula sa Kanya, yun po ay gift of wisdom na tinatawag. Pinuno po niya ako ng gift of wisdom, kaya yung pong aklat, nagkaroon po ng katuparan na maisulat ko ang aklat sa panahon ng Espiritu Santo na ang title ng aklat ay Sa Piling ng Espiritong Banal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming nabahagi na nung aklat na yan. Actually, 7,500 copies po ang na-produce niyan. Na nung 2007, naipamigay na po nung anibersaryo sa mga taong umattend nung anniversary at ang marami ay nakarating sa ibang bansa. At ang aklat na ito ay naging mahiwaga. Hindi ko po ito sariling opinyon, kundi ito po'y galing sa mga kapatid nating nagpapatotoo sa pamamagitan ng internet na narating ng aklat na ito. Meron po tayong isang kapatid na may cancer from US. At yung pong aklat na to, sa kalooban ng Ama, pag sumusumpong yung kirot, pinapatong lang daw po niya sa kanyang tiyan. Kung hindi po ako nagkakamali, cancer of the ovary. Pinapatong lang po niya sa tiyan niya yung aklat na ito. Purihin ng Ama, nang magpa-check up siya, negative na siya sa cancer. Dahil sa kanyang pagtitiwala na ang Diyos ay buhay sa pamamagitan ng kanyang aklat na nabuo sa paggamit ng aking pagkatao. Yun po yung pangalawang misyon na binigay sa akin ng Panginoon. Actually, meron po sanang ikalawang aklat, yung talambuhay ng mga alagad. Nabuo ko na po yun 2011 nabuo ko na. Kaya lang po, hindi pa po kapahintulutan ng Panginoon na maipublish at maipamigay. Hindi ko po alam sa Panginoon kung ano yung dahilan. At mas nauna pa po yung ikatlong aklat, yung tinapay ng buhay na naipamigay na po sa mga alagad, pero may mga kopya pa pong available. Hindi ko po alam ang kalooban ng Diyos kung kailan ito ipamimigay. So, klaro na po sa akin ang reason ni God kung bakit niya ako tinawag. Pang-apat na dahilan kung bakit ako tinawag, na-organize din po yung vigil. Na-organize na Lunes, sino magbibigil. Na-organize po ang mga alagad into kawan sa pamamagitan din po ng pag-aata sa akin. Binuo sila by kawan na ang kawan ng mga alagad ay nabuo ng 10 kawan na may mga shepherd na namumuno sa bawat kawan. At yan pong mga kawan na yan ang nagbibigil. So isa po yun sa mga naging gampanin. At panlimang gampanin, yung pagtatalaga kung sino yung magpapasilitate ng gawain. Sabi ko nga po sa inyo, pinasimulan po yon sa pamamagitan ko na ngayon po ay na-empower ko na sa mga iba ko pang kapatid na alagad. At meron pa po ako natandaang biglang pinasok sa kaisipan ko. Nung bago po ako dito, walang joyful song. Wala po yon kapatid, ano? Ala pong joyful song. Nung una po, komo sa akin ibinahagi, ako nagli-lead ng joyful song. Subalit ang nais nga po ng Ama, yung mga gampaning ito, ipamahagi sa iba. Kaya po, matapos ko pong mag-lead ng joyful song sa loob ng ilang buwan, inabot din po ng taon, in-empower po yung mga choir para mag-lead ng joyful song dito sa araw-araw, sa gawain sa umaga at sa gabi. Kaya mga kapatid, klarong-klaro po sa akin ang reason ni God kung bakit ako inakay sa banal na lugar na ito. Ayaw ko po siyang biguin sa pag-aatas na ibinigay niya sa akin, sapagkat napakaswerte ko.
sa dinami-dami ng tao sa mundo, bilyones o milyones ang tao sa Pilipinas, ako ang napili niya. Kaya isang malaking karangalan para sa akin at malaking utang na loob sa Panginoon ang pagkakapili niya sa akin. Sapagkat sino nga ba ako para mapili niya? Makasalanan din po ako katulad ng marami sa atin. Ako po'y hinango din niya sa putikan. Galing din po ako sa putikan na sa dati kong pagkatao, punong-puno ako ng kasalanan. Subalit salamat sa Ama, sa kanyang pag-akay, nilinisan niya ako, nakilala ko siya, at nang makilala ko siya, ayaw ko nang mawalay pa sa kanya, timpin-timpi ako sa paggawa ng kasalanan, sapagkat ayoko nang bumalik sa zero. Kumbaga po, nagbata na ako, para hambing sa mag-aaral, makarating ako sa grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Ngayon po bang grade 5 na ako sa maiksing pagsubok, magpapasubok ako para bumalik na naman ako sa zero, sa kinder? Sayang po yung pinagbabatahan ng bawat isa sa atin. Sana po'y ganun ang maging damdamin ng bawat isa na manghinayang po tayo sa pinagbabatahan natin. Katulad po ng marami kong nakikita dito, halos araw-araw, nandirito sila nanay. Kahit lagi siyang nakapikit, pero alam ko nakikinig siya. Hindi naman po siya naaagaw ng kaaway, kaya sa nakapikit. Sana po wag tayong epekto sa ating kalaban at pahalagahan natin yung pag-akay na ginawa sa atin ng Panginoon sapagkat inakay tayo ng Panginoon dahil lamang sa isang dahilan. Ano po yung dahilan na yon? Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. At walang pagkabula sapagkat sa tuwing titindig ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, paulit-ulit niyang sinasabi ang mga katagang, mahal na mahal ko kayo, dahilan kung bakit ikaw ay naririto. Nawa po mga kapatid, sa panahong ito at this point in time na kayo nandirito, naway maging malinaw din sa inyong kaisipan kung bakit ka inakay ng Panginoon sa banal na lugar na ito. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami Beth, sa maganda niyong ibinahagi. Tunay nga pong inakay siya rito sa ating dambana na napakarami niyang ginampan ng misyon. Kaya marami po ba kayong napulot at natutunan? Palakpakan nga po natin ang buhay ng Diyos. Ang susunod ko pong tatawagin upang bigyan pa ng lalong malawig ang ating tema. Dati po, sinuko niya ang kanyang pagiging punsoy expert na sa kabila ng kanyang mga kabisihan sa buhay na maraming gampanin, ay nagagawa pa rin po niyang madako sa ating dambana na araw-araw. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa aming Mother of the House, si Mother Maris. Salamat po, Ama, muli sa pagkakataong ito'y binahagi mo upang maghayag ng katotohanan mo kung paano mo kami binihag, inakay, at binigyan ng kaukulang karunungan, bahagi ng iyong Espiritong Banal sa katawan ng mahal na Apo Kunching upang ikaw ay aming matulungan at makapag-isa sa damdamin mo upang akayin ang mga anak mo. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Sabi ko kay Tita Lina, nagpresenta na po ako, napakaganda po ng tema, hindi maaaring palagpasin sapagkat yun po talaga yung pinaka-purpose ni God. Kailangan magkaroon tayo ng misyon. Bakit tayo naririto? Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Paano po ako naakay? Alam nyo po, wala pa akong karamdamang pisikal ng mga panahon na yon nang ako po ay natungo sa dakong ito, kundi ang karamdaman ko po ay alam ni God na lalagpas na sa puso ko yung puot ko sa tao. Sapagkat napakalupit po ang naging pagtrato sa akin ng tao ng mga panahon na yon, na sabi ko nga, mula pagkabata ay nakita at nasilayan ko yung kaukulan
kung paano ang makibaka sa murang gulang at yung kaganapan sa aking buhay na hindi naman po lingid sa inyo. Na sabi ko nga, sa bawat pagpapahayag po ng katotohanan sa gitnang ito, na wala kami itinatago sa inyo, napakadali po naming sabihin sapagkat yun po yung naganap. Amen po ba yun? Hindi na namin kailangan kalapin pa sa isip namin kung ano yung dapat sabihin sa inyo. Subalit, katotohanan po mga kapatid na kung paano inilahad ni Mami Beth yung kaukulang purpose ni God, bakit siya inakay. Narinig niyo po, may kanya-kanyang paraan, may kanya-kanyang dahilan, bakit siya inakay, bakit siya binihag, bakit kaagad ay nakuha ni God yung puso niya. Narinig niyo po kung ano yung atas. Alam niyo po sa akin, sabi ko po, napakalaking tanong pa sa akin yun sapagkat wala akong ganong karunungan kagaya ni Mami Beth. Alam niyo po yun. Subalit doon po sa kaukulan na kung paano mula pagkabata ang paglingap ko sa mga kapatid ko ay na-realize ko po na kaya po pala ako naging mother of the house. Yung mga kaukulan na karanasan na nung sa bata kong gulang, nagagawa ko po na pag wala pong pera ang tatay at nanay ko, tumutungo po ako sa tindahan. Kahit manghingi o umutang po ako ng pagkain, maiuwi ko lang sa aking mga kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Yun po, isa po yung tatak, na siguro pinagmasdan ni God noon kung paano ko silang apuhapin yung aking mga kapatid. Pangalawa po, nang ako po ay nadako dito sa Manila, sabi ko nga po sa inyo, naging chimay din po ako. Pinahihiram po ako ng ate ko sa mga kaibigan niya noong mga panahon na yon. Ito po hindi isang katang-isip. Katotohanan po ito naganap sa akin. Dahil ang ate ko po noon ay nagtatrabaho sa National Bookstore, dahil commerce marketing po siya, mayroon po siyang pinaka-head nila na nangangailangan ng tagabantay naman po ng bata. Pinahiram po ako ng ate ko nung panahon na yon, siguro naka-2 taon ako. Subalit nung panahon na yon, hindi niya alam na ako ay nagdadalang tao na. Sa kaparaanan po na gayon, lahat ng tinunguhan ko po ay minahal naman po ako, subalit hindi ko kadugo, kundi iba-ibang tao rin po. Nagampanan ko po rin po yung marapat na alagaan yung mga anak niya kahit hindi ko kaano-ano. At syempre po, dahil sa takot ko po na malantad ang karanasan ko po sa aking buhay, ako po ay lumisan sa kanila na hindi nagpaalam at doon na nga po pumunta ako sa institusyon. Alam niyo po ba na sa bawat kaganapang ganon, nung ako nasa institusyon, ang naging kaparaanan naman ni God sa akin, nagampanan ko po doon, ako po yung pinagkakatiwalaan naman ng mother of the house, nung cottage namin. Sa kabila na ang dami dumaan with mothers na mas matanda pa sa akin po niya iniiwan yung susi, yung mga pagkain namin, para apuhapin po yung mga kapwa ko buntis, para sa oras ng pagkain at pagdarasal ay makakain kami. Buhay po ba ang Diyos? Sige po, pag nilayan niyo po ang karanasan, ano po? At nung ako naman po ay nakalabas na, same as usual. Siyempre po, mahirap lang po kami. Kahit saan dako, sa dami ng kaibigan, yun po yung pinundasyon na sabi ko nga saan man ako magtungo, hindi ko kinatatakutan kahit wala akong taglay na pera. Alam ko bubuhayin ako ng Diyos sapagkat alam ko po na mayroon po siyang ibinigay na mabuting buto para ipunla at sa takdang panahon ay maaari kong anihin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At ako naman po ay nagtrabaho, yun nga, bilang feng shui. Almost bago po ako naakay sa dakong ito, halos na sa 9 years o 10 years na po ako nagpo-feng shui. Salamat sa Ama, sapagkat nag-start po kami nila kapatid na Mari at ni kapatid na Per 1997 na mag-feng shui. Lahat na naging kliyente po namin na nagtiwala sa Diyos na siya nagpapatupad, hanggang ngayon po ay kaibigan pa rin po namin. Buhay po ba ang Diyos? Sa madaling salita mga kapatid, apuha po yan sapagkat lahat yan ay tinuturo ng ating Panginoon kahit hindi ko siya ganun kalalim kakilala noon. Subalit nang inakay na po niya ako sa dakong ito, nakita ko na rin po yung purpose niya. Bakit ginawa niya akong mother of the house? Buhay po ba ang Diyos? At nang mga panahon po na kami nasa Baliwag, ang dami ko pong kliyente doon. Hindi ko po pinagmamalaki. Subalit lahat po ng kaukulan ay, sabi ko nga, karunungan pantao na hindi ko makiklaim na galing sa akin. Kundi ngayon ay alam kong galing sa Diyos. Sapagkat yung kaparaanan na binigay niya, salamat sa Ama, yung nagtiwala din sa Diyos na
Nami-misinterpret lang po kasi ng tao dahil may gumagamit na ang hangad lang ay ganito. Amen po ba yon? Kaya nadadamay po yun yung papakatotoo. Parang sa kabanalan din po. Yung mga nagpapakatotoo, hindi po makita dahil may mga gumagawa na gamit din ng ating Panginoon na sila nandadaya. Ganon din po sa trabaho namin. At dumating po yung punto na nakita ko na, ayoko na. Sapagkat ang tao, kapag may kailangan sa'yo, okay, masaya, pag may biyaya. Pag may problema, babalik sa'yo. Tapos, ganito. Alam nyo po, hindi po nagkukulang ang Panginoon para ibigay kung ano yung marapat na pattern. Subalit ang nagiging malabis, kaya hindi nagaganap at hindi natutupad, na sa tao rin po ang kulang. Buhay po ba ang Diyos? Ganun po. At ng mga panahon po na yon, may mga pamangkin po ako, kasama ang aking anak. Ipon yan sila doon sa tindahan namin. Hinihintay po nila ako bago umuwi para malibre po sila sa pamasahe. Tuwang-tuwa po ako, akay ko po yung mga pamangkin ko. Bago kami uwi, kakain muna kami. Basta akay-akay ko po sila. Laging marami po yung akay ko. At dumating din sa punto na ang mga pamangkin ko po sabay-sabay nilagaan po sa bahay namin. 7 po sila, maliliit. Anda-anda na po yung laki nila. Yan po, naganap rin po sa akin na apuhapin ko po sila. Kaya sa madaling salita po, nung unang pag-akay sa akin sa dakong ito at itinalaga po ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching na ikaw ang magiging mother of the house, nagkaroon pa rin ako ng katanungan sapagkat hindi ko alam kung ano yung gagampanan ko. Amen po ba yun? Purihin, dakilain ng Ama, yun po pala yung mga senyales na mula pagkabata, nakita na ni God na kaya mo yan, magagampanan mo yan. Kaya eto po, sa harapan ninyo, buong galak, na sabi nga, I will take the challenge. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakila ng ating Panginoon. Ako po ay nagtatapat sa inyo. Mahirap na masarap. Subalit, yung hirap, mararamdaman mo kapag inisip mo bilang tao. Sapagkat wala ka kahit na ano. Subalit kapag ibinigay ng Ama sa'yo at pinatatal sa mula ulo hanggang talampakan, na yung gagampanin mo, gagamitin lang ang katawan mo at ipagagamit mo sa kanya ng buong buo, ang sarap. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Ako po ay isa sa buhay na patotoo, maniwala man kayo o hindi. Suriin niyo po ang aming buhay, taas ang aking kamay, wala kahit na ano. Subalit pinagsisigawan ko po sa buong mundo, sino man ang makarinig, na ang Diyos ang bumubuhay sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? At ang kaukulan na pagtupad at pagganap ng banal na Espiritu, kailangang ipabihag mo ang isip at puso mo para hindi sila maglaban. Amen po ba yun? At nakita ko po doon yung kaukulang kaganapan na kapag ang puso mo lang ang binihag ni God at ang isip mo'y lumalaban, mahihirapan ka pa rin. Kailangan isurrender mo parehas ang puso at isip mo upang sa gayon ang buong mong katawan maibigay mo ng buong buo sa Diyos. At kapag naibigay mo ng buong buo sa Diyos, doon mo ngayon mararamdaman kung paano kanya pakikilusin. Ayon sa kanyang kalooban na kahit wala ka kahit na ano, para lang siya isang ganyan, dumarating ang kailangan. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Sabi ko nga po, Mami Beth, lagi ko po siya nabubulungan. Grabe. Sobrang mahal ako ni God. Kaya, yun po yung dahilan nang ako inakay sa dakong ito, kagaya ni Mami Beth, kagaya ng mga kapatid ko, lahat na nagbabahagi. Ayoko na rin pong bumalik sa mundo ng tao. Amen? Sapagkat alam ko nakatakda ako para sa Kanya. Sapagkat kung noong sa mundo ng tao, ay nakatakda ako sa mundo ng tao, disin sana yung mga pangarap ko bilang tao, binigay na niya sa akin. Subalit, hindi pa rin ako bigo. Sapagkat, sa pag-akay po niya sa dakong ito, hindi po niya tinapos yun. Dahil alam po niya na mayroon akong pangarap sa isip at sa puso ko, hindi man sa aking katawan, alam kong ibibigay niya sa aking mga minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Ganun lang po. Sapagkat kung hindi niyo po gagawin, kagaya po ng ginagawa po namin, na kumbaga po, halimbawa dito na po tayo sa mundo ng kabanalan, tapos yung isip po natin, ibabalik natin sa mundo ng tao, maging ang puso natin dahil mayroon tayo mga hangad, ay mahihirapan po kayo. Sapagkat ang ating Panginoon ay papanibughuin. Ibig sabihin sa akin pong pagninilay, Ama, sa'yo na ako, akin ka. At yung mga pangarap ko po ay, hindi mo man ibinigay sa aking katauhan bilang ako, alam ko po na mayroon kang sisidlan nun sa aking angkan. Buhay po ba ang Diyos?
Kaya mga kapatid, ano pong iiwanan ko po sa inyo? Simple lang po, magpagamit po kayo sa Diyos. At hindi po niya kayo ililigaw, hindi po niya kayo pasasakitan, hindi po niya kayo pababayaan. At sa bawat araw, dumaratal man yung pahintulot niya na parang malalaglag na ang isang paa mo sa bangin. Sikapin mo pa rin ilaglag ang dalawang paa mo upang makita mo kung paano kanya sinasalo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat ang pagsalo ng ating Panginoon, hindi ka lang hihilahin sa kamay, kundi andun siya sa baba. Kaya pinahihintulutan niyang ilaglag mo ang dalawang paa sapagkat andun siya sa baba, inaangat ka niya. Buhay po ba ang Diyos? At ganun po ang nararamdaman ko sa bawat araw. Nasabi ko nga, tuwing naririnig ko po ang pangaral ng Banal na Espiritu, o ang pag-angkin ng isang bagay na mabuti ay walang kaimposiblihan sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Sa bawat araw, kapag sinasambit po na sa katotohanan lang po, ayoko pong ikwento ito, subalit ito po ang napakalaking intriga sa aming barangay ngayon, na tuwing umaalis kami, siyempre po, hindi naman pababayaan ng Ama na hindi kami makabihis ng ayos. Umaalis, para napakalaking puzzle sa kanila. Ano ba yung mga hanap buhay ng mga yan? At pumupunta lang eka doon sa dambana ni Apo Kunching, bumabalik, umaalis, bumabalik, nakatawa, parang walang problema, bumabalik. Mayroon silang dalang pagkain. Alam niyo po, natutuwa po kami. Bakit? Sapagkat yung kaukulang pagninilay, magiging question man sa tao, mabuti pa rin. Para sikapin po nilang alamin ang katotohanan kung bakit nga kami magtungo sa dakong ito ay hindi pa rin kami binababayaan ng Diyos. Buhay pa ba ang Diyos? At purihin-purihin dakilain ng Ama sa tuwing sinasambit po ng mahal na Apo. Ano ba problema nyo? Problema nyo ba pinansyal? Humingi kayo sa Diyos. Yung mga problema na yan, sa totoo lang, sa dating buhay, masyadong sa akin yan. Pag may problema kang pera, isipin mo, maghapon magdamag, problemahin mo pa rin. Hindi mo alam kung kanino ka lalapit. Alam niyo po ngayon, tanggalin niyo po sa isip niyo yung problema na yan. At kapag nagsasampit ang Banal na Espiritu, angkinin niyo na kung ano yung gusto niyo hilingin sa Diyos. At kapag sinasampit nilang, ang dami mong pera, claim ko po talaga yun, hindi ko kinahihiya. Kahit wala akong pera, sinasabi ko, marami akong pera, para yun po yung maganap. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bawat araw, sapagkat sabi nga, walang ipatutupad ang Diyos na makasasama sa'yo, kundi ang pinatutupad ng ating Panginoon ay pawang mabuti. Kaya sa pagkakataong ito, sa dakong ito, pinupuri ko ang Ama sa kataon nating mahal na Apo Kunching, na kung hindi nga po sa kaparaanan ng ating Diyos na gumamit sa ating mahal na Apo Kunching at bawat araw ay naghahasik ng mga aral, wala kaming paghuhugutan ng lakas. Amen po ba yun? Sa mga nangyayari po ngayon sa kasalukuyan sa aming mga buhay, bilang mga lingkod, kung wala pong Espiritu Santo na aagapay at sa kataon nating mahal na Apo Kunching ay wala kaming maririnig, hindi rin po namin alam kung nasaan na kami. Subalit, ang iiwanan ko po sa inyo, simple lang po, ang ating Panginoon ay napakabuti. Isa lang ang aking natutunan. Kung noon ay kung paano kanya niligawan, huwag kang magpakipot, sumunod ka lang sa kanya. At kapag napasagot mo na siya doon, kahit ikaw magpakipot, at buong katapatan na hiningi mo sa Kanya, ibibigay pa rin niya. Ganun po kabait ang ating Panginoon. Hindi po siya kagaya ng tao na, ito yung ginawa ko sa'yo, balikan mo ako. Hindi po. Napakabait po siya. Kaya sa bawat araw, purihin ka Ama, dakilain ka, ang saya-saya ng aming buhay, na simple at payak, subalit wala nang hahanapin. Sapagkat naririnig ang kanyang tinig, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw ay binibigay ang kaukulan mula sa Ama. At kayo mga tagapakinig at pasyente, huwag lang po kayong manatili na nakaupo o nakikinig. Kundi, itanong nyo rin po sa Ama, bakit kayo naririto? Ano pa yung extension na pwede niyang gawin sa inyo para makatupad din po kayo sa ating Panginoon. At yun po yung sa Tituina po, na sabi nga, kapag naramdaman mo yung atas ng Diyos at tinupad mo, alam mo na wala ka mang hinihintay na sweldo, subalit pagdating ng takda, ibibigay ng Ama ang para sa'yo. Muli, magandang umaga po sa inyo sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Mother, sa magandang yung ibinahagi.